Guys, for today's video, may gusto akong i-share sa inyong na-experience ko about Last Pay Later. Well, gusto ko i-share to sa inyo para magbigay ng guidance or even babala sa inyo. Nagkamali ako ng desisyon dito sa bagong offer ng Last Pay Later. Bakit? Ano meron? Anong nagkamali? Well, apparently, may bagong financing company ang magkikater ng Last Pay Later. So, saan ako nagkamali? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at ang changes sa Last Pay Later. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, na-discuss ko na sa inyo yung Last Pay Later before and ang current na nagpo-provide sa akin ay si Akulaku. So, if I'm not mistaken, nasa around 15,000 to 16,000 ang aking credit line with Akulaku. And then, in-increasean nila ako. Nagulat nga ako nakita ko na 25,000 na pala ang aking Last Pay Later. Hindi ko kasi tinitingnan or ginagamit. So, nung na-check ko lang, nakita ko na 25,000 na pala, which is a welcome development. If in case nagagamit ako, di ba, mas malaki yung pwede kong gamitin dahil minsan nag-o-offer din sila ng 0% interest for 1 month or even 3 months. So, di ba, the higher, edi mas welcome yun para sa atin. Pero, merong bagong lending company ang magpo-provide ng lending service for Last Pay Later, which is si Pera 247. So, nag-search ako over the internet kung sino ba tong Pera 247. And apparently, Pera 247 is under Pera 247 Lending Corporation. So, sinilip ko to, sinearch ko over the internet, wala akong nakitang specific app. Diba katulad ni One Hand na meron siyang standalone app, ni Mabilis Cash, ni CIMB, etc. etc. So, ito, wala akong nakita currently na standalone app ng Pera 247. And in addition that, wala rin akong makitang official website. Pag nag-search ako, merong Facebook group. Pero, syempre, since Facebook group yun, hindi naman siguradong sila may-ari. Meron akong nakitang review kay Cheryl na nung pinanood ko is parang previously nag-o-offer sila ng loan sa isang standalone app ng Pera 247. Pero apparently ngayon, when you check it sa Google Play Store and even Apple App Store, wala kang makikitang standalone app, even official website. So, hindi ko alam kung hindi lang ba ako nag-search na maigi. Comment nyo na sa comment section sa baba kung meron kayong nakitang official website ni Pera 247. Pero ganun pa man, ang ginawa ko is hinanap ko siya sa SEC. And nakita ko naman siya sa SEC. So, ito siya ngayon. Okay, the company name is Pera 247 Lending Corporation with that SEC number and registered siya noong October 10, 2017 pa. So, ang office address nila ay sa Pasig City. So, sa may Brixton, United Street. So, doon daw. And then, yan, may secondary license naman siya. Most probably, wala tayong ibang pagbabatayan. Only the SEC, legit naman po siya. So, ito na nga ngayon. Nung sinilip ko nga itong Last Pay Later na to, bumungad sa akin to na pwede daw akong mag-shift from my current provider which is si Akulaku to Pera 247. And bago ko ginawa yan, nag-search muna ako sa Reddit kung sino tong Pera 247 na to, baka meron na ring same experience. And meron na nga. Apparently, ito from CIMB to Pera 247. So, sabi ko, parang legit naman pala to. And, syempre, within Lazada, bakit naman mag-offer si Lazada ng hindi legit na lending corporation, di ba? Syempre, since kilala si Lazada, alam nating multinational company yan, so, for sure, hindi yan pa-partner sa mga fly-by-night na online lending app. So, nakalagay dito is medyo, medyo maganda yung offer nila na tipong nakalagay sa akin plus 5,000. So, currently, meron na akong 25,000, tapos plus 5,000 pa, di abutin na ako ng 30,000. O, di ba? So, I went ahead and processed the transfer. So, pag pre-process mo yung transfer dito, madidelete na ang inyong account with your current provider. In my case, madidelete na yung account ko kay Akulaku. At hindi na ako pwedeng bumalik from Pera 247 to Akulaku. Yan. Makinig kayo mabuti dito, baka may matutunan kayong lesson. Okay. So, I went ahead and processed this. So, basically, kailangan ko mag-provide ng ID, personal information ulit, i-confirm kung tama, yung missing details, ilagay. So, nag-provide ako ng ID, and then eventually, nag-selfie verification ako.
After which, saglit na saglit lang naman, wala pang 1 minute, na-approve na ang aking transfer to Pera 247. And, matutuwa ba ako? Well, nakakalungkot. Kasi, from 25,000 na credit line ko with Aku-Laku, binaba ni Pera 247 to 19,000. Parang mali. Parang, nakakainis. Okay, dito sa in-offer nila sa akin, makikita nyo na sa new provider daw, up to 5,000 increase. Okay, up to 5,000. So, pwedeng 1 peso ang increase, pwedeng wala ring increase, di ba? Okay lang naman. Sige, walang increase. Pero bakit 25,500 ang aking credit line with Aku-Laku, bakit binaba nyo pa to 19,000? Siyempre, kung alam ko lang na ibababa ni Pera 247 ang credit line ko, syempre hindi na ako magta-transfer. 'Di ba? Sino ba namang matinong tao ang lilipat para sa mas mababang credit line? Ni wala man lang sinabi dito na pwedeng mas mababa. Anyway, it's their prerogative. Pero kasi, etong limited offer nila, medyo nakakaloko. Kasi, sinabi nga ka dito is plus, 'di ba? Plus. Kung wala man plus, at least na-retain, 'di ba? Hindi. So, mag-ingat po kayo if you're going to switch to another provider. Kasi, malaking possibility na instead na i-retain nila ang credit line nyo, babaan pa nila. Alam niyo yun, kasi meron din silang sariling standard na pag-validate ng risk sa atin. So, nakita nila na mas risky siguro ako na mas malaki ang credit line ko versus kay Aku-Laku. Thus, yun lang yung mga offer nila sa akin. But then again nga, sana may nakalagay lang dyan na pwedeng mas mababa pa yung credit line nyo na ibigay sa inyo kaysa ganito yung ina-advertise nila. Di sana nga, hindi na lang po ako lumipat kung may chance na bababa ang aking credit line. Nangyari na nga so wala na tayong magagawa. So ngayon, silipin natin kung mas okay ba ang interest na binibigay na itong Pera 247 versus sa previous ko. So, silipin muna natin yung review ko last time about Last Pay Later under Aku-Laku kung magkano ang interest. 9 months, that's 373.35. Kung kukunin natin ang interest rate niyan, it would also be a 46.80%. So yan, nakita niyo yung review natin kay Aku-Laku. And then, ito naman yung kay Pera 247. Okay, so nagsample ako dito na kumuha ako ng item worth 1,287. Tapos, click natin yung Last Pay Later. Select natin yung installment plan. So, basically, ang total na babayaran ko kasama yung shipping is 1,336.54. So, nag-o-offer naman sila ng 0% interest until my due date. So, yung due date ko na pinili ko ay 16th of the month. Pero ayan, meron siyang 3, 6, 9, and 12 months. So, unahin natin yung 12 months para mag-calculate tayo, para makita kagad natin yung per annum na interest. So, sabi dito, 170.44. So, 170.44 times 12 minus 1,336.54 equals 708 na interest divided by 1,336 again. So, basically, 53% per annum ang interest. Or, nasa around 4.41 or 42%. So, makikita natin na mas mababa na di hamak ang interest na binigay sa akin ni Aku-Laku versus dito kay Pera 247. So, yeah. Double whammy. Mababa na ang credit limit and at the same time, tumaas pa ang interest sa akin. So, para sa akin, hindi okay na nag-switch ako from my current provider na Aku-Laku to Pera 247. I don't know with you guys, baka magkaiba tayo ng experience, baka mas maganda ang interest na binigay sa inyo. So, marirecommend ko ba? Well, ako, for me, hindi ko po marirecommend, pero if you want to take the risk, go ahead, decision nyo po yan. For our question of the day, if you are in my position, i-grab nyo rin ba itong limited offer na to without knowing kung tataas, bababa, or the same lang ang interest? Ano sa tingin nyo ang ginawa nyo kung kayo yung nasa position ko? At bakit? Well, let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Zainab Ali at Zainab Ali 9313. Ang sabi po niya, thanks po watching from Saudi. Kay Zainab Ali at Zainab Ali 9313, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. And shoutout din po dyan sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!